Na kung pag-uusapan natin persecution, napakaraming talata niyan. Matthew, John, Acts. Yung Book of Acts talaga puro persecution. 2 Corinthians, Thessalonians. Di ba sa Thessalonians, nandun yung man of lawlessness, sabi ng Panginoon, yung nagdudulot ng kapighatian sa church, ay bibigyan din ng kapighatian ng Diyos. Kumbaga, pahihirapan ng Diyos ang mga nagpapahirap sa church. Kasi they're being persecuted, yung mga Kristiyano sa Thessalonica. Sa Timothy, Hebrews, Peter, James. Wala pa nga dyan yung Revelation. Ang dami dito sa Matthew, Mark, Luke. Hindi ko na sinama rito. Yan yung mga halimbawa na yung New Testament church, they were being persecuted. Kaya, yung mga apostles, di ba, pinapugutan ng ulo. Halos lahat sila, martyrdom pinatay ng brutal maliban na lang kay John. So yan yung konteksto ng New Testament, they're being persecuted. Companion in the suffering, yung kapighatian na yan, sa Greek yan ay thlipsis. Thlipsis, sa ibang translation po yan ay tribulation. Kaya po doon sa Matthew 24, sa prophecy ni Jesus Christ, makikita niyo yung Great Tribulation, thlipsis megale. Mega means great. Thlipsis means tribulation. Doon natin nakuha yung Great Tribulation. Sabi ni John dito, sila yung nandun sa thlipsis, sila yung nandun sa tribulation. Sila nasa pagtitiis. So, ang konteksto po ng Revelation, they're being persecuted. Inaapi sila, inuusig sila. Kaya, Revelation chapter 1 yan. Pagdating sa chapter 2, verse 9 and 10, and sa mga sumusunod sa mga chapters, di ko na may isa-isa. Hanggang 1 and 2 muna tayo, no? Kasi ang dami nating i-cover. Sabi rito, alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Sabi dun sa one of the 7 churches. Sabi ni Jesus Christ, alam ko yung kapighatian, yung suffering, yung thlipsis nyo. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa inyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ito yung mga Hudyo daw sila, pero in reality, they're not really Jewish. Hudyo lang sila by blood, sa laman. Pero spiritually, they are far from God. So itong mga Hudyo na ito, mga Parisiyo, mga Saduceo, liderato ng templo, hindi sila tunay na Hudyo, so to speak, no? Ngunit ang totoo, sila yung mga kampon ni Satanas. Ayan. Yung nandoon sa templo ng mga Hudyo, sabi ni Jesus Christ, mga nagpapanggap lang na Hudyo yun. Hudyo lang sila sa laman. Pero ang totoo niyan, hindi sila mga anak ng Diyos, kampon sila ni Satanas. Napakatindi ng Revelation, no? Kampon daw ni Satanas yung mga nandun sa templo, yung sa synagogue, saka sa mga synagogue, na umuusig sa Kristiyano. Kampon ni Satanas sila. Tindi, no? Kaya sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. So, sila pala, yung mga sinulatan ng Book of Revelation, sila pala yung dadanas ng pag-uusig na malapit na nilang danasin. Particularly sa church na ito. Pero yung iba, dumaranas na ng pag-uusig. Kagaya ni Juan. So, makinig ka. Ipapabilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo. Sino daw magdurusa? Yung mga sinulatan ng Book of Revelation. Yung original recipient. So, audience relevance. Pag sinabi nating audience relevance, gaano kahalaga sa kanila yung Book of Revelation? Mahalaga sa kanila yan kasi inuusig sila eh. Sila yung nasa thlipsis, sila yung nasa tribulation, sila yung nasa kapighatian. Kaya nga, yung 4 horses of the apocalypse, listen to this mga kapatid, no? Yung 4 horses of the apocalypse, kailangang mai-release. Ayan na. Pasok na tayo sa konteksto. Kailangan ma-release yung 4 horses of the apocalypse. Pag ni-release yan, ang goal ng 4 horses of the apocalypse, wasakin ang templo. Ipaghiganti, ipaglaban ng mga Kristiyano. Itong mga leader na to, ay magkakaroon sila ng problema. Okay? Kasi ang conjunction kasi na to, ay konektado siya sa healing, konektado din siya sa punishment. So, lalo na, si Pluto kasi nasa zodiac sign Aquarius, which is signifier kasi to ng
truth seeking or seeker. Yung ibig sabihin ng Aquarius. Right? So, ibig sabihin na marami sa loob, kasi si Pluto kasi mag-i-stay sa Aquarius for almost 20 years. So, ibig sabihin, may mga tao na maglalakas loob na lalabas at sasabihin nila kung sino talaga yung, kumbaga parang leader ng mga kalokohan. Kumbaga, magiging ano sila, witness, kumbaga kusa, parang ang dating kasi dito makukonsensya. Makukonsensya itong mga taong to, na sabihin na it's time na talaga na ilabas ang katotohanan, merong ebidensyang ganito, ganon. So, lalabas at lalabas tong mga to. Okay? Now, etong nakikita ko dito sa North Node in Chiron, naka-aspect siya sa 12th house. Alright? Now, itong 12th house na to, ang tatamaan dito is si planet Pluto, which is a natal chart to. Okay? Kasi yung sa isang Pluto kasi transit siya. Sa natal chart ng Pilipinas, tatamaan ang planet Pluto, which is signifier to ng mga taong hindi maganda yung intensyon. So, kung dati, nakaya nilang itago yung mga baho nila, kung nakaya nilang itago yung mga ginagawa nilang underground or hindi maganda dahil sa pagiging sakim, lalabas to. Okay? So, magkakaroon ng clarity kung sino itong mga taong to na hindi talaga, kumbaga matagal nang ano ba tawag nun? Yung matagal nang gumagawa ng kalokohan pero nakakalusot. Okay? Sa Age of Aquarius, which is nag-start na siya, doon sila makakaramdam talaga ng takot kasi yun yung magiging downfall kasi nila. Right? Now, meron ditong involved na mga leader. Right? So, itong mga leader na to na involved na to ay lalabas din. Okay? Lalabas din yung totoo na konektado sila. Meron din ditong ang lakas talaga dito ng regarding sa sugal, regarding sa droga, regarding sa mga secret affair na konektado sa kaperahan. Now, ang nakakatuwa dito, no? Kasi, yung South Node dito sa natal chart ng Pilipinas is 18 degrees. Ibig sabihin, destined to release. So, ibig sabihin, another signifier to na mapapahamak talaga yung mga, kumbaga bayad na ng karma. Kumbaga, kung nakakalusot sila dati, nakatagal-tagal, this time, sa loob ng 15 years, dun lalabas, yun nga, lalabas yung mga baho nila, yung mga pinanggagawa nila. So, meron ditong makukulong. Marami actually ang makukulong. Hindi lang to mga leader ng bansa, meron din tong konektado sila sa sa medicine or sa gamot. Now, meron din dito na konektado sa sugal, konektado sa parang kung sa sa ibang bansa tawag is mafia. Pero sa atin parang mafia ng Pilipinas ganon. So mga gangster ganon. So, ito yung pinapakita nila dito na lalabas, meron talaga siyang makukuha talagang ebidensya na yun yung madidiin at merong makukulong dito. So, within 15 years na yun, merong makukulong dahil sa katotohanan na merong maglalabas.